Bago ta magasugod, mag-ampo sa ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat sa higayng magihatag sa mo. Salamat sa pagtapok sa mo diri sa imuhang balay alampuanan. Ginoo labaw sa nan, salamat sa pagtapok sa mo dira sa imo ang espiritu. Wala man mi nag-uban sa physically, but Lord, kauban ka namo, and therefore magkauban ming tanan tungod kay anak ka sa mga kasing-kasing. Yan kasi imong blaan espiritu. Dios, uban na kami, something kami katon sa imuhang pulong, Ginoo, ipadayag ang imuhang gusto ipadayag sa among mga kasing-kasing aron ang among mga kinabuhi ug ang among mga pamilya malig-on among ginatugyan sa imuha ang among mga dalunggan ug mga mata nga ang tanan namang madunggan ug makitaan manggikan lamang sa imuha ug tanan magasulod sa mga kasing-kasing ug mga pabilin diri mga butang gikan sa imuha nga makabag-o sa among mga kinabuhi. Among ginaampong ang tao diri nga ang tanang pulong nga manggikan sa tao diri sa tubangan manggikan lamang sa imuha ug dili sa iyaha. Among ginaampo ang tanang buhat sa kaaway nga imong tanggalon karon. Among ginaampo ang tanan namong mga kabalaka, tanan namong mga tanan namong ginahuna-huna nga gawas sa imuha magabiya sa among mga unahuna kasing-kasing karon nga maka-focus mi sa imuha. Among ginapasalamatan o ginapasinunggan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. So hisugot ko about sa 4 faith foundations, pero magbago na siya na sa ako'y pangutana. Nahut pangutana. Agi ka ng apelyido. Ikaw mo nga naadiri, gamay lang man. Nakasagi ka ng apelyido. Asa, paun sa nagsugod nga ang tao na apelyido? Ha? Si mong lolo, sige niya, kung i-trace back ni mo, skip ta, imong lolo, nagsugod ang tao ng iyang pangalan isa lang. Si Adan, di ba wala apelyido? Kinsa kabalo sa apelyido ni Abraham, ni David? Wala, di ba? Wala sila apelyido, pero asa nagsugod ang apelyido? There has to be a time nga nagsugod ang apelyido. There has to be a time nga nagsugod ang apelyido. Meron ninyo asa. Ngano kaya? Or atagi ko rason. Rason kaya. Ngano na apelyido? Okay. One of the reasons is, aron kung naa kay kapangalan, para ma-distinguish ang ano. So, kanaay Carlo, tong college ko, na ako'y kaila tulo ka Carlo. Ako ang 4th year nga Carlo, naay 3rd year nga Carlo, na ako'y 2nd year nga Carlo. Kana silang duha, na classmate na nako. Na-classmate na ako ang duha ka Carlo. Unya, tama ba? Usually, ang Carlo, ang spelling C. Unya, katong other duha ka Carlo, pinasahay kayo kay ang Carlo nila K, pareha sa ako So, Carlo. Unya, nagtagbo mi, Carlo. Unya, ako rin nakaila sa ilang duha. So, para mailhan mi, lahi mi kapilido. Okay, para ma-distinguish mi. So, lahi apelido, ako si Carlo Casas, si Carlo, kalimot ako sa ilang apelido. Basta lahi nga Carlo. Karon ang pangutana, asa gikan tong ilang amo ang apelido. Kung sa una siguro, nagsugod ang panahon nga naay mga tao nga naay kaparehong pangalan. Kanya karon, paunsa man nila gipili ang ilang apelyido. Ngano mo pili man sila apelyido? Ngana. Isip para gudon sa mga apelyido, mga gipili sa mga tao, nami kaila sa una, sikat kayo ni siya tungkol sa iyang apelyido, dili sa simbahan, ang pang-apelyido niya, si Batong Hinog, si Kuya ano. So, siya sa mental karon, pastor na. So, Batong Hinog. Na ako yung classmate tong elementary ko, apelyido niya, Granada. Okay. Napoy mga apelyido taga Manila, taga Manila, nga grabe kayo, lulom kayo apelyido. Sanggalang. Grabe kayo, Magiting. Ang mga kayo, Tagalog kayo ng apelyido. Kinsa nagpilian na, ugasa na siya gikan. So, gamay nga point, related, very much related sa ato ang message karon. Basa diri sa sa Hebrews chapter 4, sa chapter 3 verse 4. Sa chapter 3 verse 4, I just want to make this point. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Ang household, kung ato ang tan-awon katong panahon sa New Testament, even sa Old Testament, ang household dili jud building. No, dili jud building. Kasi
majority sa mga tao wala nagpuyo sa mga building. Daghang mga tao nga nagpuyo sa mga tents. Mas daghang mga tao nga nomads compared sa mga tao nga nagpuyo sa mga cities. So ang household dili jud building. A household is a family. A household is always defined by the family. Sa family na ay lolo, na ay papa, na ay anak, na ay mga servants. So na ay defined by the people within it. Paun sa mailhan nga imong pamilya nimo. Unsang ilhanan? Aside sa apelyido, unsa pa? Naong. Naong ilhanan. Aside sa naong, unsa pa? Aside sa naong, unsa pa? Okay, there's something else nga ilhanan sa mga tao, ilhanan sa mga pamilya, mga stronger nga family, mga family nga nagahatag og bili sa ilahang pangalan. One of the things is called a legacy. Tawag na legacy kanang kung naay gibuhat ang imuhang lolo, mailhan pud ka nga apo sa gibuhat sa imuhang lolo. Pinaagi sa gibuhat sa imuhang lolo. That's called a legacy. Sa lola sa ako ang mama, tawag na mo sa iya si Lula Mamang, naabtan pa na ako, taas kayog buhok nga tigulang na kayo, di na mo storya, taas kayo buhok nga puti. Nang maglingkod siya sa iyahang rocking chair. Anya, tanang tao sa pamilya mo, tahod sa iyaha. Anya, taod-taod, kung naay mo adto gani sa iyahang balay nga tagalaing lugar. Naay mo adto sa iyahang balay nga nga bisag pastor, bisag mayor sa Pigkawayan, bisag konsehal, kaila sa iyaha. Kasi sila, ang ilahang pamilya, ang amuang pamilya, is one of the first Christians nga na dito sa Cotabato, particularly namely sa Pigkawayan. Daghang mga Christians nga nakaila sa ilaha. Karon lahi na mig apelyido totally kasi for 4 generations puros babayang nagsalo, akong si Lula Mamang, si Lula, akong mama, and then ako. So lahi na ang akong lola lahi nagapelyido sa ako. But the legacy is there. Ang legacy nga gibuhat niya being the people, one of the families who brought Christianity to Cotabato. So legacy. That's a household. Usa na siya ka household built by someone. So kana nato verse dire. For every house is built by someone. Kanang household built by someone. Ang legacy kutob lang sa 4th generation, maybe 5th generation before sa ako. A household built by God karon, but God is the builder of everything. Naapoy lahi nga household nga ang Ginoo ang nagbuhat. And naay characteristics kani nga household. Related gihapon sa ginatawag og legacy. Balik pa sa concept of apelyido. So, kay inani nagsugot ang apelyido. And magamit ko isa ka tao. Na isa ka tao, pangalan niya Peter. Kuntahay lang si Peter. Dili si Peter diri sa Bible. Some random person nga si Peter. Now, si Peter, maayo kaayo nga warrior. So, nagsabak siya daghang mga gera, single pa siya, batanon pa siya, daghan siya mga naagyan nga gera, and then, kuyaw kaayo siya, leader siya, sikat kaayo siya, kaya ang tanang gera nga iyang tambungan, daog siya, madinaugon. So si Peter became a very famous warrior. Now, there came a time na si Peter nagkaasawa, karon si Peter nagkaanak. Ang iyang anak karon si John. Si John, nga anak ni Peter. Now, pila ka buok ang inyong kaila nga John ang pangalan or Juan. Daghan mga tao pangalan nila Juan. Samot na mga Pedro. Pero si Pedro karon, bisan dagan pagtao nga Pedro, once nga mosulti sila nga si Pedro gani, wala na laing Pedro nga hunaon bisag 5 nga kapangalan, si Pedro lang ang Pedro. Murag asa ko muadto. Muadto kog mall. Asa nga mall akong ginamin? It's always G-Mall. Always G-Mall diri sa Davao. Muadto kog mall. Kung muadto kag Victoria, bisag mall na siya, Victoria na.
Moto kag SM, bisag mall na siya, SM na, Abriza na. Ang mall, the only mall is G-Mall sa Davao. The only Peter is Peter kung sikat siya. Tungod kay sikat siya. Now, si John karon, ang anak ni Peter, si John, anak ni Peter, wala na daghan siyang mga kaila. Pero, si John, kanina John Pud, special. Ilado siya kay anak siya ni Peter. Ilado siya, that's the only time nga, ilado siya kay anak siya ni Peter, pero, dili siya distinguished kay daghag mga John. So, ang mga tao, mutanaw sila kang John, ang pananaw nila kang John is the son of Peter, and therefore, tawagon nila si John nga, si John Peter's son. Si John Peterson. Diragi ka ng mga mga son nga apelyido. Si Johnson, Peterson, sa pa. Jamerson, Abrahamson, di ba? So, kanang mga son, si John, son of Peter, is a distinguishing name nga gihatag sa mga tao sa iyaha tungod sa dungog sa iyahang amahan. And so, tungod kay inana man, nauso na pod nga gipasan niya si John Peterson pod na pod siya anak, si James gibutan na pod niya James Peterson bisag apo, bisag grandson na siya ni Peter. Pero para mailahan nga anak siya mailahan nga descendant siya ni Peter. Mura pug kita ng mga Kristohanon. Mura pug kita nga mga Kristohanon, dili na to tawagon ang atong kaugalingon nga apo sa Dios, di ba? Walay matawag sa ato nga apo sa Dios. We are the children of God. Just like si Jesus was the Son of God. Unya, bisag pa si Jesus ang niluwas sa atoa, si Jesus unta, pwede man nato tawag og amahan, pero wala nato tawag og amahan. Gibutang ni Jesus ang iyang kaugalingon as panganay. Unya, bisan pag kita nga mga adopted dira sa pagtuo, gihimo taog mga kapwa anak sa Dios. Mga anak lang gihapon sa Dios. Only one generation apart. So, being believers naatay generation. Only one generation difference dira sa Ginoo. Kung unsa ang dungog sa Ginoo, unsa ang dagway og reputation sa Ginoo, whether we like it or not, kung Kristohanon ta, daladala nato na. Ang pananaw sa mga tao sa ato daladala nato tungod sa gibuhat ni Jesus. Tungod sa gibuhat ni Jesus, kay daladala na nato. Now, what do we do with that? Unsa nga tong buhaton ana? Now, we could do some things nga makahatag og dungog sa Dios. Di ba? Unsa buhaton nga makahatag og dungog sa Dios? Mga lagad ta sa iya, oo. Pero naabay opposite nga ang buhaton makawalag dungog sa Dios. Pwede ba dili? O pwede kaayo, perminti na siya mahitabo. Gamay nga brief history sa amuang apelyido. Akong lolo, apelyido niya Gorrero, Gorrero. Pero originally, kung makadungog ka og pangalan nga Gorrero, unsang usual nga spelling? Guerrero, Guerrero. So si Guerrero, ang akong lolo Gorrero, before pa, according sa akong lola o sa akong mga parente dito sa Cebu, before daw sa una na ay walay Gorrero, walay Gorrero nga Gorrero. Ang tanang mga Guerrero, Guerr ang spelling. However, niabot ang panahon nga naay isa ka serial killer, sikat kaayo ang iyang pangalan, ang apelyido Guerrero. So yang isa na ho ka ancestor ni sulti nga dili ko pwede nga kapangalan nako ng nga serial killer nga na, kay dili ko gusto nga mailhan ko nga dautan nga parente sa dautan nga tao. Ako ang pulihan ng ako ang pangalan nga Gorrero, Gorrero. So nganong nihiwalay man siya sa pamilya tungod kay nadaot ang pangalan. Now,
Don't be ashamed of this. Ay, dili na to may misunderstand. Sige tag-ingon nga mag-humble ta, dapat dili ta mo tanaw sa ato ang pangalan. Mind you, ang pangalan nga imong ginagamit diri sa kalibutan, mo na ang pangalan nga gisulat dito sa libro sa kinabuhi sa langit. Kinsa naghatag sa imong pangalan di ay? Di ba imong mama, imong ginikanan? Usa na siya ka pangalan nga gikan diri sa kalibutan. Apelyido nga gihimo sa imong mga ninuno, sa imong mga ancestors. Pero kanang nga pangalan, kanang ibutang dito, kanang isulat sa Ginoo dito sa langit. And we need, kinahanglan po nato, proteksyonan ka na siya. Dili para sa kalibutan, pero para pag-abot sa langit, daghan taglistay nga sala. O kabalo mo, pag-abot mo sa langit, daghan ta mga buhat, dili maayo. Pag-abot sa langit, kabalo mo, the only reason nga naa ka sa langit is kanang gamay nga linya sa tumoy sa listahan sa imong gibuhat. Gamay lang kaayo nga linya. Gipakamatyan ni Jesus. Gipasaylo ni Jesus. Gamay lang, that's one line. One line that saved you. Gipakamatyan, giluwas ka ni Jesus. Unya gusto ka pag-abot ni mong langit, wala kay daladala. Wala kay daladala nga masturya nimo dito sa ubang mga tao. Lain kaayo dito. Nindot nga, ang istorya, ang basahon sa mga anghel nga imong gipangbuhat, and books were open and every deed, hidden or known, will be read. Basahon ang tanan nimong gipangbuhat, tago man or lantaran. So, ingon siya. So, basahon na siya. Unsang gusto nimong basahon sa mga anghel? Dag-as kay nga daotan or mas taas nga mga nindot. Mas nindot kung daghang nindot basahon. Anghel ba mo basa? Ayan, mga anghel, sa akong pagkabalo, mga anghel, dagko kay tingog. Kusog kay tingog. Unya kung mo kanta ang mga anghel, ang mga tao maghilak o magkurog-kurog. Unsa kaya ang istorya nila? Si Carlo nga nangupit sa iyang ginikanan og piso kada adlaw. True story. Piso kada adlaw dito sa Dagadigos pa mi. Ngupi ko, palit ko og pagkaon dito sa tindahan. So, ngupit. Kusog kayong tingog sa mga anghel. Unsa na lang buhaton. Pero at least gipasaylo siya sa Ginoo. To protect. There's something about protecting one's name for the sake of heaven. Aron sa langit, mapasidunggan nimo ang Ginoo pinagi sa imong gibuhat. Nagbuhat ka og maayo tungod kay giluwas ka sa Ginoo, mas nindot nga gihatagan ka sa Ginoo sa iyahang pangalan. Sa Revelation man good, nay nakasulat dira, unya gisulat sa Ginoo ang iyahang pangalan sa mga agtang sa tanang mga magtotoo. He wrote the mark of His name, no other name. Dira sa agtang sa mga magtotoo. Unya, are you worthy? Can we wear that name? Nga ang ato mga gibuhat nakapasiduhog sa iyaha. Just so we can't tell. I don't want to talk about the future. Dili og ganahan maghisgot about sa future kasi dagag taas pa ang panahon, daghagbot nga wala pa ta nakabalo. Let's talk about now. Now, make this a practice. Maghimo tag practice day karon. What if we are faithful to God? How can we tell we are faithful to God? How faithful are we in our families? Unsa ba ka faithful sa ato ang pamilya? Faithful sa nga akong gamiton ha. Because something about the word faith. Something about the word faithful. Daghag mga meanings. Ang faithful daghag mga meanings. Give me some meaning. Una, from the word faith. Pagtuo. Okay. Ang word faith nga pagtuo. Okay. So daghag mga meanings. So sa mga meanings, tagid ako uban. Faithful. Aside sa pagtuo, unsa pa? Faithfulness. Bisaya daw. Faithful. Bisaya daw? Matinumanon. Sa pa? Faithful. Faithful ka sa imong asawa. Ug bana, unsa na siya?
Matinud-anon. Okay, karon another faithful. Faithful ka sa imuhang trabaho. Well done, the good and faithful servant. Unsa na siya? Faithful nga ano? Unsa na siya? Lahotayon. Matinud-anon, matinumanon, matinuohon. Tinuohon. Naghabang nga klaseng, there's so many meanings of the word faithful. Unya, this faithfulness man good, muna ang pundasyon sa balay. Haligi sa usa ka balay. Pilang minimum ka foundation sa usa ka balay? Minimum. Na may siyam, na ay unom, na ay pilang minimum. Minimum at least dapat na kay upat. Upat ka haligi. Upat ka haligi, edi na kay balay. So dapat natay upat karon ka faith foundations para sa ato ang panimalay. And I specifically say this for the purpose sa ato ang panimalay. Okay. Mas nindot na siya i-share sa house church. Ganahan ko nag-share ko pila na ka house church about sa kaning faithfulness. And then mas dali siya i-relate. Mas dali siya i-relate sa family. And ano naman good? Paunsa, sigurado ba ka nga ang imong pamilya mahimong lig-on after several generations? Nanay Sol lang magud ang ako ang example diri nga nakaabot na og pila ka anak na ba imong apo, Nanay Sol? Wala pa. Daghan nag-apo. Okay, daghan nag-apo. Daghan ang nanay apo si Nanay Sol. Ang ako ang lolo pod, okay, sa ako ang lolo nga side, sa akong papa nga side, ang igsuon sa ako ang papa, ngayang pinakakuya, naanapoy apo. Nakaapo na po. So, naabtan na sa ako ang lolo. Naabtan na to siya sa ako ang lolo. Now, what? Paunsa ba makasigurado ang ako ang lolo nga ang kinabuhi sa apo sa iyahang anak mahimong maayo? How can he guarantee that? Para sa amahan, it's more a burden. It's more a burden para sa amahan. Ang amahan man gud ang look forward sa mga values nga iyang ihatag sa iyahang mga aron maligon ang iyahang panimalay. Now, the responsibility na siya sa amahan most of the time. Kung amahan, I doubt nga naay ginikanan nga makasigurado nga ang iyahang ang apo sa iyahang anak malig-on tungod sa iyahang gipangbuhat. They have to let go at some point. They have to let go. So there's no guarantee. So we need foundations nga nabase sa Ginoo imbis nga nabase sa atoa. Kung nabase lang man sa atoa, wala unta may nagkambyo wala unta na change tong among apelyido nga Guerrero. Bisag karon Guerrero ang amo ang apelyido imbis na Guerrero. So karon tungod kay naay gibuhat ug wala nagpakabana tong isa ka tawo na daot ang pangalan na bungkag ang naghati na divide ang pamilya. How can you as a future, isip usa ka future nga naay descendant. How can you guarantee nga ang imuhang pamilya malig-on? You cannot. Dili nimo na magaranti pinaagi sa imuhang kaugalingong buhat, pero mabuhat lang nimo pinaagi sa faithfulness. Okay. So nalakoy upat ka pundasyon. The first foundation is faith, pagtuo. Pangutana, unsang atong ginatuohan di ay? Sige tag-ingon nga magmutuo ta sa Ginoo. Unsang ato ang ginatuohan? So, basahan nato diri sa Hebrews chapter 2. So Hebrews chapter 2 verse 9. But we do see Jesus. Ato basahan sabay-sabay. But we do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory and honor because he suffered death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. Okay.
keyword ani, key phrase. But we do see Jesus. Nakakita ta kang Jesus. Unsa nga to nakita kang Jesus? Does it, ang ginamin ba diri nga nakakita ta kang Jesus, maayo siyang tao, is that enough? Not yet. It is true, but it is not yet the point. We see Jesus. We see nga nagaayo siya tao, nagaayo siya masakiton. We see nga nagatudlo siya. We see nga nga nagabarog siya sa kamatuoran. Not yet. It is good. Maayo na siya, pero that's not it yet. We see what? Unsang ato ang nakitaan? Unsang ato nakitaan kang Jesus? Si Jesus nagpakamatay para sa ato. He suffered death so that by the grace of God, He might taste death for everyone. Inani, mutuo ba ta kang Jesus? Mutuo mo kang Jesus? To. Mutuo ba mo nga siya Diyos, pero niano siya diri sa kalibutan? Mutuo mo. Mutuo mo nga siya nag-antos ug namatay para sa atua. Tuo. Karon si Jesus, siya ang nagpakamatay siya aron sa atua. That's something mo nang ginatawag og content of faith. Apply na to sa pamilya. May tapo manggod ginasulti manggod sa ubang mga tao, especially Christians. Mga Kristiyano, ayaw naghimo og habit. Ayaw sigig sultiani nga si Jesus namatay para sa tanang mga katawhan. Isulti na siya kung nakay ka-share. Pero kung isulti nimo sa imong kaugalingon, ayaw sa isulti nga namatay siya para sa tanang mga katawhan. And therefore, apil ko ato, pero kung imong tanawan imong kaugalingon, gamay lang kaayo. Mura bag sa klase ba? Uy, pagka foundation day, kita naman sana sa mga pag foundation day ining activities ko ilahan. Uy, tagtarong ta tanan, magkugit ang tanan para manindot ang ato ang foundation day. Yay! Pero nailima ka sa estudyante nga walay buhaton. Sa eskwelahan ako napod ko 4 ka amigo, 5 mi ka buok. Kami tong mga 5 nga 5 nga magsigig tanaw lang sa mga taong kiatan. Kami tong mga introverts, 5 mi ka buok. Sigirag adto dito sa Daplin. Dili ganahan mo participate. And sometimes kung ato ang mga tanawon, isipon nga daghan kaayo giluwa si Jesus, pwede na dili mo participate. Pero what if mosulti ta nga si Jesus namatay para sa imuhang panimalay? Now your household is small enough. Gamay rang imong balay, dili ka makasulti nga wala ko'y labot kay daghan kaayo mi. Gamay lang man ang balay, di ba? Mailhan nimo ang tanang mga tao, and then you will always have the chance to participate in something. Unsa ning something? Si Jesus nagpakamatay. Ngano nagpakamatay dahil si Jesus? Kinsa nakabalo ngano nagpakamatay si Jesus? Nga kay we need to usa pa nato kabalo ko nga nakabalo mo. Namatay si Jesus tungod sa ato ang mga sala, tungod kay kung nakasala ta kita mamatay, iya ang gipulihan ang kamatayon nga siya na lang namatay para aron kita dili. Now, ato ta sa practical nga side. Kitang tanang kabaloan nga namatay si Jesus para sa ato. Practical nga side, kung namatay si Jesus tungod kay naghago siya aron mabuhi ta, unsang ato ang buhaton? Kung namatay si Jesus para sa ato ang pamilya, si Jesus gipakamatyan ang ato ang pamilya. What do we do? Unsang ato ang buhaton? As Christians, naatay dili pud obligasyon, naatay let's say tawagan nato obligasyon. Naatay obligasyon nga motuman kang Jesus. Naatay obligasyon nga sundogon si Jesus. Kung namatay si Jesus para sa imong pamilya, ikaw nga ginikanan would do everything aron mabuhi ang imuhang mga anak o ginikanan. Ikaw ang ginikanan. So, okay, good news. Diba?
You know what? So, pero kung wala namatay si Jesus, kung wala nimo gidawat nga si Jesus namatay para sa imuhang pamilya, naa ba kay modelo nga pwedeng sundugon? So karon tungod kay wala kay obligasyon, wala kay kanang walay mag-persuade sa imuha, mag-urge mo pugos sa imuha rather mo inspire sa imuha nga maghago para sa imuhang pamilya. That's why naay mga tao nga kayaan lang ang pamilya. Nga walay pakialam sa pamilya because they do not accept that Jesus died for their family. Tungkol kay wala nila gidawat nga si Jesus namatay para sa ilahang pamilya, and therefore walay burden of work. Walay burden of sacrifice. Wala insa nang burden sa Bisaya? Kabug-aton. Walay kabug-aton nga magsakripisyo para sa ilahang pamilya tungod kay wala niya gidawat nga si Jesus namatay para sa iyang pamilya. Faith is a pagdawat nga si Jesus. Ang faith ang pagdawat sa pagpakamatay ni Jesus para sa imong pamilya o kung dawaton na sa mga ginikanan sa tao niya, taod-taod na mautot sa mga anak. Kung dawaton na sa ginikanan, ang ginikanan maghago, bisan pa magantos. Mga anak di ay, mga anak, Jesus died. Jesus died for your household. Kung si Jesus namatay para sa imuhang panimalay. Si Jesus namatay aron maluwas ang iyahang pamilya. Ang anak musulti. Di ko mapalit og tuyo. Basig mugawas ko niya. Unya paakan kog iro matay pa lang ko. So there is an excuse if you are afraid of death. Kung hadlok, pwede anytime pwede gamiton sa tao ang kamatayon as an excuse. As an excuse, dili ko gusto mamatay. Dili ko mamuot ani kay dili ko gusto mamatay. Dili ko maghago kay dili ko gusto mamatay. Kabalo mo dili mabuo ang pamilya kung naay mga tao nga hadlok mamatay. Delikado ba mga anak, mga babae? Delikado. Ba delikado kayo? Mura anytime ako dili ko inahan and never ko mahimong inahan, pero kasabot ko nga anytime naa ka sa delivery room, naay chance nga samtang nag-deliver ka, pwede mawala ang imong kinabuhi, pwede ka mamatay. And then kung ang inahan hadlok mamatay, unsang mahitabo? There's a nightmare going on in other countries na ayo sa very big evil nga nahitabo sa mga countries karon. Tungod kay hadlok mamatay ang inahan, ang ilang patyo ng anak nga nasa ilang tiyan. Abortion. That's a scary thing. Because Jesus did not die for them. They didn't accept that Jesus died for them, and therefore they do not tungod kay wala namatay si Jesus para sa ilaha, dili sila willing nga mamatay para sa ilang anak. Wala man mamatay. Wala man namatay. Pila na, katulo ka anak na si Ate Beng. Wala. Buhay manggihapon, liko na manggihapon. Wala. Dili na siya. It's only the fear of death that gets overcome. Only the fear of death. Si Ate Marina o sa Budlong. Pila na ngayang anak. 8. Buhi kayo, likon kayo. Pag aton nila Joan o Rickmar dito. Wala may nahitabo sa iyang murag. Normal lang iyang kinabuhi because people are willing to carry the burden of life. Willing sila nga pasaanon ang kinabuhi and therefore willing ang mga inahan nga mo pasaan pod sa kamatayon. That's an example. That's carrying the example of Jesus Christ. Unsa ba? Amahan na pod. Ang amahan. Kung amahan, kapoy ba magtrabaho? Oo, kapoy. There are times nga ang mga ginikanan dili kakaon para lang makakaon ang ilahang pamilya. And kabalo mo as statistics show,
ang mga pinakadelikado nga trabaho, lalaki ang nagasalo. Kinsa mga construction worker, usually lalaki. Kita kag construction worker nga babae, siguro, pero ako so far, wala pa ko na, ang construction worker lang na nakita nga babae is kanang electronics. Delikado nga mga trabaho, kanang mukat ka to, mga tagas nga building, bombero, gamay lang bombero nga babae, pero gamay lang. Sundalo, pulis, na babae pero gamay lang. Mga lalaki usually musalo, mubuhat og mga trabaho nga makapatay. Mamatay ba sila posible? Oo. Bag-uro na nga matay nga pulis ug sundalo. Tungod kay naunay sa ilahang kaugalingong katrabaho. Makapatay siya. And kung hadlok, kung ang mga tao dili mo dawat nga pwede sila mamatay, walay mubuhat ang mga trabaho. Walay mahimong sundalo, construction worker, pulis. Walay mubuhat ang mga butang. Pero tungod kay si Jesus namatay o ang mga tao na ipagtuo, then, na ipagtuo nga si Jesus namatay, na sila ihemplo nga sundon. Okay, so Jesus died for your house, never sacrifice. Ikaduha nga pundasyon, so natin faith. Ikaduha nga pundasyon, another meaning na po sa faithfulness is loyalty. Loyalty. At ang basahan din nga sa chapter 3, verse 1. Therefore, basahan natin sabay-sabay. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. So, key phrase dire, fix your thoughts on Jesus. So, yung fix your thoughts? Una-una si Jesus. Gamay ko example ha. Halos tanan din nag-aalagag iro, na iro tanan. Wala sila. Kanila wala iro. Dati bing na iro. Wala po. Dito niyo ha. Iring. O karon ato ang compare ang iro og iring. So diri sa simbahan may iro og iring, di ba? Okay, na iring sa iba sa taas, na iro diri sa ubos. Ang iro og iring, kinsa mas loyal, we would say ang iro. Ngano man? Inani. Ang iring, pwede mo magawas dili. Ang iring mulaag once hulata lang. Ang iring pag-abot og Disyembre, pag mature na siya, November and December, around that time, na ay mga iring, babae man o lalaki, mulaag, isa ka simana, mawala isa ka simana, pagbalik, kung babae ang iring, ang iring, buntis na. Nang iring. Ang iring, grabe kayo kalaagan, isipin ako kung imong anak, iring. Ang imong anak, murag iring, grabe kape. Ano kaayo? Stress kaayo. Ang iring, dili mo huna-huna, ang iyang huna-huna, dili always nasa amo. Ang iyang huna-huna is nasa iyang kaugalingon. More, nasa iyang kaugalingon. Pag uli sa amo, gikan sa balay, ang iring, na yung mga iring nga lambing, mo mag-rub sa tiil sa amo. Kinapoy iring nga ay nanaday ka. Pero pag ulit, nanaday ka, pakaunon ko nimo. Dili di ay, bala ka. Ang iring nanay. Kumpara na sa iro. Ang iro mong loyal. Dogs are a symbol of loyalty. Ang iro, grabe ka loyal. Ang iro, nakakawala ang huna-huna sa iro, nakakanunay sa amo. Ang iyang thoughts, naka-fix sa iyang amo. Fix your thoughts on Jesus. Na may example. Fix your thoughts on Jesus. Ang iyang huna-huna, permitin una sa iyang amo. So si Popo, iro dire sa luyo. So, iro dire sa luyo. So kasani, dili, permitin ako na siya ginabuli. Bisan pag, ginabunalan na ako, ginasagpa-sagpa na ako, ginakasapaan na ako, tawag na akong pangit, si Popo, ganahan lang gihapon na ako, ambot nga no. Kaya iyang huna-huna, perminte, nasa iyang amo. Bisakin sa dari sa balay. Abang upat. So nagtrabaho ko sa Jensan, niya, isa ka bulan, niya pagbalik na ako, na si Popo. Si Popo, first time ko nilakitan after 4 months, o nang iyang kalibutan ba,
Ang iyang kalibutan murag mahugno kay naan ko isa ka amo. Naupat gud ang iyang amo. Upat gud ang iyang amo pero naalay isa ka amo wala na niya kit anog dugay. So wala na gitagan na gitan-aw na ko nya wala na og gigunita nagkisi-kisi siya. Nya wala siya gusto, wala siya kabaloon sang mahitabo. Kisi-kisi, naghilak-hilak. Nya taod-taod nakaihi. Samtang nagkisi-kisi siya. Grabe ka excited mga kita sa isa niya ka amo. Nya kay partida kaning amo nga pinakamaldito sa iyaha. Ang iyang thoughts na sa nasa iyahang amo. Nya kung si Papa pod gahapon nakagawas, di ba? Niambak dira sa sa entrance. So, pag naligo ko ato, pagawas na ako ikan sa CR, pagtanaw na ko sa iyahan, nasa kilid sa ako ang purtahan sa akong kwarto, pagtanaw na sa iyahang, ang iyang suwang, dili dyan mutunong sa ako Mutanaw, bisag asa, pero gusto siya mutanaw sa ako pero dili niya point ang iyang suwang sa ako Dili niya mutudlo ang iyang suwang sa ako kay guilty kayo siya. Ang iyang thoughts, nasa iyang amo. Kung nasa gibuhat nga maayo, paminaw niya maayo, pero dili good. Pero paminaw niya maayo, muna ay tao sa gawas, na ay mag-ayo, mag-verbal dira sa katnis. Ding grabing awa niya, ambak dahil dira sa supa, niya tanaw, pagot dira sa sa bintana, duwa ka pagot, niya tanaw dayon sa amua. Lingi dayon sa amua, tanawan, ninot kayo ang gibuhat, no? Niya tanaw, pakauna ko. Na ako reward niya. Asahan ko ninyo. Ganahan mo na ako. That's loyalty. Loyalty is ang iyang thoughts nasa iyahang amo. Fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Mutanaw ta kang Jesus nga naman kay una siyang niluwas sa ato and then karon siya ang naga-maintain sa ato ang relasyon dira sa Dios. Siya ang naga-effort na ma-maintain ang relationship dira sa Dios. Kung walay loyalty unsang mahitabo. Kung walay loyalty ang pamilya murag daghag iring. Taod-taod mawala ang isa, taod-taod mo balik, unya nanday ikaw nya pagbalik walay paki. Walay paki kung naamay wala ko ilabot asad nanday ka. Okay, kulin ako mukaon ka dili. Okay, mukaon ko kakuha, mangita kog ilaga, akong hantingon. Mangita kog uk ako ang kaunon. Dala mo nang. Mao na ang iring arang dili sa dautan ang mga iring pero loyalty, kung walay loyalty, it doesn't matter kung ang balay maglig-on or mabungkag, magkahiusa or mabungkag. Kung walay loyalty, unya nahayo sa ka membro sa panimalay nga dili na mo balik, katong membro nga walay loyalty, sa diha nga mo balik siya murag walay nahitabo. Ang iro nga loyal sa diha nga mo balik na, guilty kaayo og nawong. Guilty kaayo, makagawas lang gani ka Jud pero guilty kaayo. Makakipkit og sapatos pero mahimo siyang guilty kaayo. Ang iring kung malibang sa imuhang plato, walay guilt. Pero normal lang sa iya Loyalty is very important sa family. Sa family, loyalty is important. Una, loyal ta sa Ginoo. Loyal ta sa Ginoo, very first and foremost. Ikaduha, loyal ta sa usa og usa. Pwede ba ka mahimong parte sa pamilya niya? Mulaag ka, di ka mananghid. Dili pwede mulaag nga dili pwede mulaag nga dili mananghid. Sa ako loyal katong bata pa ko. Bata agyapon ko pero tong high school ko, never ko mulaag, never ko mugawas, never ko muilig balay nga gabi na. Never. Wala pa ako kaulig balay nga gabi na. First time na ako niuli og balay nga gabi na kay junior high school prom. JS prom na mo. First time na ako attend og prom. First time na mo mga third year, kami mga third year. Unya, first time na ako, pagtaod-taod, gabi na, nakakaon man ko, nalingaw man ako mga classmates, nalingaw ako mga amigo, ang barkada, lingaw kayo, picture-picture, halaki at, yung ako taod-taod, gilaay ko, nalainan ko, kay,
Naapo ko sa gawas sa mong balay, inaning orasa. Inaning orasa, nakahigda na ko sa akong sopa, naligo na ko. Unya, naan ako sa, nagatanaw na kog TV. Inaning orasa, nakakaon na ko, uban na ako ang pamilya. Unya, kauban na ako ang mga iro. Unya, akong mga iro, mahigda na sa ako ang tiyan, samtang nagtanaw ko og TV. Yung muna, wala ako ganahi. Wala ako ganahi nga na ako sa gawas. Wala ako ganahi. For the first time, na-realize na ako nga dili ko laagan. Na-realize na siya na ako. Nga naman, because I like my home. Ganahan ko sa ako ang balay. Muna wala dyan kayo gawas-gawas sa balay. Ganahan ko sa akong balay. I mean, that's me. Ganahan ko sa akong balay. And kung ang tao, kung ang anak dili ganahan sa iyang balay, kanang ang ginikanan dili ganahan, samot na ang ginikanan dili ganahan sa iyang balay. Delikado. Delikado kaayo. So dapat asa ta magsugod. Ayaw sugod sa iyong pamilya. Dili ka na sa sinugdanan. Unang sinugdanan, dapat ikaw ganahan ka sa panimalay sa imong Diyos. Kita ganahan ta sa panimalay sa atong Diyos. Ganahan ta nga makauba ng ato ang pamilya. Kung dili ta ganahan, normal lang nga mawala ta sa pagtuo. Normal lang nga mabalik ta sa ato ang daan nga kinabuhi. Normal lang nga mabalik ta sa ato ang sala. Because, keyword, thoughts. Huna-huna. Ang imong huna-huna, ang imong huna-huna, ipunterya dira sa Ginoo una. And I tell you, everything will fall into place. Kung ikaw naghuna-huna sa Ginoo, ug ang tanang mga anak sa Ginoo, imuhang pamilya, you would stay together. Bisan pag unsa ka klase nga tao. Ikatulong nga pundasyon. Katulong nga foundation, natay faith, natay loyalty, and one more thing is obedience. Sa Bisaya, unsa ganito? Unsa sa Bisaya? Obedience, matinumanon. Okay, natay duha ka klaseng translation ana. Let me tell you later. Okay. Ato masahan sa chapter 3 verse 5 to 6, pasahan sabay-sabay diri sa tabangan. Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by in the future, but Jesus is faithful as the son over God's house, and we are his house. If indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Hope in which we glory. Karon. Nay duha klaseng obedience. Faithfulness gihapon, related gihapon sa faithfulness. Nay isa ka faithful as a servant and faithful as a son. At ito sa faithful as a servant. Unsang kalahian? Unsa pang other term sa matinumanon? Give me one term. Napay isa. Duha na siya ka words. Ang isa matinumanon, ang isa masinugtanon. Actually, dili lang ning duha. Napay uban. Pero focus sa aning duha. Matinumanon og masinugtanon. Nituman og nisugot. Naay nituman og naay nisugot. Kinsa asa sa duha? Asa sa duha sa nituman og nisugot. Asa sa duha ang mas willing mubuhat, ang nituman or ang nisugot? Ang nisugot nganuman. Kaya ang nisugot na siya kaugalingong desisyon na buhaton ni niya kay nakabalo siya nga tama. No, okay, maayo. Maayo po ang nituman. Ang nituman bisag wala siya kabalo nga kung sa ang purpose ana, pero gisbuhat niya, nituman siya bisag wala siya nakabalo, wala siya nangita og rason, pero gibuhat niya kay mao na ang gibuhat sa iyahang master. Si Moses ang servant nga nituman. He was faithful in all God's house. Unsang gibuhat ni Moses, gidala niya ang mga Israelites gawas sa Egypt, gihatagan niya og balaod pangutana. Sa panahon ni Moses, kaila ba siya kang Jesus? Wala kaila si Moses kang Jesus. Never. Not that we know of. Si Moses na unsang nganong gidala man niya ang mga tao
gawa sa Egypt. Okay, nag-antos sila. Pero to what end? Unsa ang iyahang tumong, unsang iyahang goal di ay? Kabalo ba si Moses nga ang Israel mahimong usa ka importante nga nasod? Kabalo ba si Moses nga taod-taod mataw si David nga mahimong hari? Unya si Solomon magtukot og templo? Wala siya kabalo. I mean, dili siya clueless, pero na siya idea. Pero wala siya kaila kang David, wala siya kaila sa mga descendants ni David, wala siya kaila sa pangalan ni Jesus. Pero kaila siya kang Joshua, inoon. Kapangalan si Joshua, kapangalan ni Jesus. But faithfulness as a servant, faithfulness in obedience is doing o obeying bisan pag wala ka kabalo unsaang resulta. Saang resulta. Kabalo ba mo manilhig mo? Unsang hinungdan nganong manilhig? Para malimpyo. Mga side ana ngano day malimpyo. Malimpyo mo hugaw, magawas ka hugaw, wala man nanilig sa gawas, pero wala man nimo gisilhigan. Para malimpyo. What's the purpose nganong malimpyo? Saan kalahian sa limpyo hugaw? Okay. Here's the thing. Gamay nga example. Okay. Obedience, nagbuhat ka bisan pag wala ka kabalo sa rason. Ganang katong kanta nga walay rason. Walay rason nga dili ka namo simbahon, dili nimo kinahanglag rason para simbahon nimo ang Ginoo. Dili nimo kinahanglag rason para tumanon nimo ang Ginoo. Pero I'll give you a reason. Tagatambag ko sa karason. Karong quarantine ang mga instruments sa simbahan wala na nagamit. Kanya, ako ang ministry nako bago ko na mas pastor is na sa music. Samtang nag-quarantine, ang keyboard, piano diri sa simbahan, ang piano diri sa simbahan, wala na gagamit. So ang gibuhat na ako siyang gidala sa kwarto. Sulod na ako sa kwarto. Test. Okay. So gisulod na ako sa kwarto. Unya, ang instrument sa simbahan, gi-instructionan nako jud ang tanang mga membro sa worship team nga mogunit sa instruments, ayaw dili pwede maabugan ang instruments. In fact, I would go so far as mga saba sa mga bata nga mag-inom og mokaon dool sa mga instruments. Ingon ko, ayaw kaon dool sa keyboard, ayaw dalag tubig, ayaw inom, ayaw dalag bisag unsa nga makaon, nga makaamigas dool sa instruments. Kaya ang instruments akong gipalangga. Especially ang piano, akong pinalangga. Taod-taod, pag dalan ako sa ako ang kwarto, sa ako ang piano. Gitalan akong piano sa kwarto. Gamay nga trivia about sa ako ang kwarto nga nakabalo na ang uban, sa isa ka tuig, kaduha lang ko manilhig. Kaysa sa Pasko, kaysa sa summer. Nanililig na ako ginaging bulan. Yeah, pero, okay, mubago ko karon. I'll tell you why. Mubago ko. Kaduha lang ko manilhig. Pero pag dala na ako sa piano, sa keyboard, sa ako ang kwarto, tulog ko, pag una pa lang kadagamit na ako, trapuhan, unya mga 2 ka adlaw, wala na ako siya nagamit, nakakita akong abog, daghan kay abog. Dili ka ng abog nga upahid ka, dira na makita nga abog. Kanang abog dyan nga makita nimong butil sa abog. O kanang ganing bukbok, ang bukbok sa akong kwarto manlupad. Ang bukbok pod nilupad na sa keyboard, so makita na ako, di ganahan. So trapuhan na ako. Unya, ikaduhang adlaw, nalang gapi bukbok, wala pa 3 ka adlaw. Pagkaugma na pay bukbok, tingala ko hugaw maning keyboard. Patanaw sa ato, wala puti man ang pintura, wala may bukbok. Nya na-realize na ako, abog day akong kwarto. abog day dili ka manilhik. Pilak unom na gani ka bulan di ka manilhik mo abog dayon. Atika ko, na-realize na ako sa diha nga nakita na akong abog sa piano.
Dira na ako na-realize. Gano'n man, kay ang piano, palangga kayo na ako. Ug tungod kay palangga na ako, dili na ako gusto maabugan. Dili na ako gusto maabugan. So karon, sukat ato, dili gaamping ako sa akong kwarto niya. Pagtanaw na ako sa lug, karon na ako nabalaan na, karon simana na ako nabalaan. Pagtanaw na ako sa akong cabinet, tanaw na ako sa ilalom, naanay mga abog nga nagtibugol nga mura nagkadako sa ilaga. Ayaw sulod sa akong kwarto. Ayaw sulod sa akong kwarto. So karon, sa una, dili siya importante sa ako Dili siya importante sa ako ang abog, taong kwarto. Nahimo siya importante sa diha nga naay nasulod sa akong kwarto nga importante sa ako And therefore, na ako'y burden karon nga maghinlo sa ako ang kwarto. Faithfulness is this the kind of faithfulness as a son. Mahimo kang masinugtanon. Nganong mahimo kang masinugtanon? Ano sa ning faithfulness as a son? Nganong mga ginikanan nganong manilhig sa ilahang balay? Kinsa nakaalaga nag-anak? Uy, namo jud. Alaga tulo ka inahan diri. Tulo ka inahan. Ang anak, perminta ba nimo kuguson? Dili. Unsang baton sa anak? Butang sa salog. Exactly. Importante sa bata nga magkamang. Ang bata dili pwede maghapa forever. Importante nga magkamang siya kay para aron makabalo sa mulakaw. Dili pwede nga kamang sa permente. Dili nga maghayang sa permente. So, ang tamang posisyon sa bata is nakahapa. So, masay mong buhaton. Kasabang ba nimong bata kung muhapa siya kay hugaw ang salog? No. Tungod kay hadlok ka nga mahugawan ang imong anak, therefore, imong hinluan ang salog. Okay, ang mga inahan na nakasabot ani. Ako lately, na-realize po na ako. Deha nga may study ko dito sa Kabantian, dito sa Deka sa mental, na mga, dito po sa balay nila Ate Cathy. Na sila mga bata, mga babies. Dili pwede nga ang baby magkamang nga hugaw ang salog and therefore, ang tanang mga salog sa mga panimalay nga naay baby nga ako ang nahatuan 100% without exception ang tanan nilang salog hinlo. No exception. Mga anak nga dagko na bahala maghugaw ang salog pero wala may magkamang dira. Pero mga naay baby hinlo 100%. Nga naman kay ang bata pinalangga. Gutong palangga nimo, hinloon nimo ang imuhang salog. Hinloon nimo ang imuhang balay to give that person an environment. That's faithfulness as a son. Faithfulness as a son means gibuhat nimo ang tama kay nakabalo ka nga tama. Faithfulness as a servant means gibuhat nimo ang tama bisag pag wala ka nakabalo nga tama. Kung inahan na ang panimalay kaniyang mahitabo. Gamay nga bonus. Kung ang balay, ang tanang mga tao obedient, walay reklamador. Let me tell you why. Ang reklamo nang gikan sa mga taong wala naghatag og bili sa ilang kaugalingong balay. Nani magod? Ang taong mureklamo siya nga hugaw ang gawas, pero ang iyang kwarto hugaw gihapon. Okay lang sa iya nga mureklamo, hugaw ang iyang kwarto, okay lang sa iya nga mureklamo. Walay value. Walay extrinsic value sa iya ang iyang environment. However, kung tahay naay tao, importante sa iya nga hinlo ang iyang balay. Pero pagtanaw niya sa iyang balay, hugaw. Pagtanaw niya sa gawas, hugaw. Pangutana, mureklamo ba siya nga hugaw ang gawas? Dili. Hinloon niya una ang iyang balay. So dili siya moreklamo sa gawas. Kay nagtanaw siya, gitanaw niya nga naibili ang iyang balay. Karon, kung tahay, naay tao, gitagan niya bili ang iyang balay, gihinluan niya ang balay. Importante sa iya ang iyang balay. Karon itanaw siya sa gawas, ang gawas hugaw. Moreklamo ba siya? I tell you, kung naibili sa iya ang iyang balay, pag-ato niya sa gawas, ay tilo ang mga tao, ang ina nga tao dili mo reklamo, hinloon niya ang gawas.
hilo na lang po niya ang gawas. Dili siya reklamo. Ang mga taong reklamador, I know these are people who have horrible families, who have horrible households. Kanang mga nagawil-gawil ka sa gawas, I know, according sa ako ang nabasahan ng mga research, according sa ako ang mga basahan nga statistics, these are people na wala naghatag og value sa ilang family. So, bonus, kung ang tanang mga tao obedient, hanay ang panimalay. So, nindot no, kung natay foundations. Kung natay foundation of faith, ang mga ginikanan magsakripisyo, magbuhat-buhaton ang tanan para sa panimalay. Natay foundation of loyalty, ang tanan magkahiusa. Ang ato ang panimalay, dili bungkag. Kung ang natay foundation of obedience, ang balay, unsang dagway, hinlo kaayo. Walahin naga reklamo. And last foundation, the foundation of perseverance. Sino perseverance sa Bisaya? Faithfulness gyapon. Perseverance sa Bisaya, malahot tayon. Faithfulness gyapon. And let me tell you about the faithfulness of Moses and Jesus. Basahan natin sabay-sabay sa verse 2. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God's house. Jesus, worthy of honor, greater honor than Moses, just as the builder of a house is greater honor than the house itself. Moses was faithful and gipasidungan siya isip usa sa mga tao nga naka-establish sa nasod sa Israel. What about sa inyong experience unsa kadugay mag-construct og balay? Yung mga kikita nag-construction sa balay. Unsa kadugay ang proseso? Dugay-dugay pud no. Pila ka tuig na ning atong daplin? Pila ka tuig na gina-construct? 2 years. 2 years. Halos 2 years na no. So katong naghinlo sila dira sa daplin. It takes a lot of time. Kaya ba nimo mabuhat up to the point nga bisan pag balik-balik ang imong gibuhat, magpadayon gihapon ka. Naay isa ka Gothic cathedral dira sa Europe nga wala pa nahuman hangtod karon. It's been under construction for more than 100 years. Gi-construct siya sa isa ka pamilya. Kalimot ko sa ilang apelyido. Pero kani nga pamilya, ang patriarch, ang father, pinakaunang nag-decide nga mag-construct aning cathedral, nag-decide nga kini nga cathedral dili mahuman sa ako ang generation. Ang tanan niya mga descendants, apo, up to the 4th generation, apo sa iyahang anak, nagpadayon sa construction, nag-take og architecture, nag-take og engineering ang mga descendants for that building, for the sake of that building. Now that's perseverance. More than 100 years, wala pa nahuman ang building, still under construction hangtod karon. It's kung tan-awon ninyo, it's nothing like you've ever seen. That's called generational thinking. That's called perseverance. Unsa kadugay na naglast ang pamilya sa Dios? Dugay-dugay na no. Ever since si Adam, anak niya si Seth, magtotoo. Sunod niya nga anak nga descendant nga magtotoo si Enoch. Si Seth, naabtan pa niya si Enoch. And Enoch walked with God. Kabulong pilang edad ni Enoch na nag-walk with God siya? 200 plus. And he lived 200 years old. And he walked with God. And when he was 230, and he was gone. 200 years old. Sunod nga naabtan niya nga descendant si Methuselah, the oldest person in the Bible. 969 years old. Si Methuselah. Okay. Magtotoo. Karon naabtan pa ni Methuselah si Noah.
By the time namatay si Methuselah, dira gitawag sa Ginoo si Noah nga maghimo og arka. Karon si Noah matutuo sa Ginoo. Okay, nawala karon nag-flood. Wala ang tanang mga tao sa kalibutan. Nisunod ang mga anak ni Noah, pero nakalimot sila sa Ginoo. Gamay ra nakalibot sa Ginoo. Ang nisunod si Abraham. Si Abraham ang unang nituo nga walay nagtudlo sa iya paun sa magtuo sa Ginoo. Was the first person nga naay faith. Nagtuo jud out of pure faith. That's why he was a father of faith. It's important kay si Abraham. Inana nakadugay ang pamilya sa Ginoo. Nya sugat kang Abraham ang tanang mga magtutuo na naghan. Nya kita na apil po ta ato. Nganong nanaghan man, nganong nakabot man karon? When kanusa na himong magtutuo si Abraham? More than 3,000 years before. 3,000 years ago. More than 3,000 years ago. Dugay na kaayo. Kaya ba ni mo i-maintain ang generational passing down pagpasa sa pagtuo? Kaya ba na siya? Tungod sa pagtuo magud ni Abraham, nadato siya. Pagtuo ni Abraham, naluwas sila. Tungod sa pagtuo ni Abraham, nalayo sila, naayo sa sakit, nahimo silang adunahan, abundansya ang ilahang kinabuhi tungod sa pagtuo. Kaya ba nato nga ato ang pamilya magpadayon sa pagtuo? Magpadayon sa pagtuo? Nga mag-continue to exist and be a blessing to other people? The keyword is not perseverance. Mind you, dili perseverance ang ako ang ginamin. Pero perseverance nga naay pagtuo. Perseverance nga naay faithfulness. Kung walay faithfulness dira sa Ginoo una, kung wala natukod una dira sa Ginoo. Kung ang pundasyon wala dira sa Ginoo, then wala, dili maglast. Dili maglast ang family. Dili maglast ang ato ang legacy. Dili maglast for more than a few generations. Sikreto sa pamilya, it's faithfulness. Mga igsoon, everybody say faithfulness. Faithfulness. Kada lang sikreto. Butang nato ang ato ang pamilya. Itukod nato ang ato ang pamilya over these foundations. Pagtuo sa Ginoo, loyalty dira sa Ginoo, pagkamasinugtanon, matinumanon dira sa Ginoo, ug pagka malahot tayon dira sa Ginoo. Okay? Mag-ampo ta. Ginoong Dios nga labing amhanan, salamat sa imuhang pulong, salamat sa pag-uban sa mga karon. Ginoo among ginatugid sa imuha ang mga pamilya. Ligo na kami pinaagi sa faithfulness, sa pagtuo, pagkamasinugtanon, pagkamalahot tayon ug matinud-anon. Among ginatugyan sa imuha Ginoo nga that our family would last for generations until eternity hangtod sa imuhang pagbalik. Ug dili na ang amuang apelyido may mailhan, pero ang imuhang pangalan na among kang ginadahig, o Dios, imong tanang himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.